D'Angelo Russell at Anthony Davis, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Good news naman ito para kay D'Angelo Russell, na dahil nga sa ganda ng kanyang performance sa mga nakaraang laro nito sa Los Angeles Lakers, ay hindi na raw active ang kanilang kupunan para maghanap ng makakatrade para kay D'Angelo Russell. Lalo at nasa 2 buwan pa mahigit bago ang February 8 para makahanap sila ng trade partner. Nauna na ngang napabalita na potential trade candidates itong sila D'Angelo Russell at Rui Hachimura ngayong season. Pero dahil sa impressive na performance ni D'Lo sa regular season, ay mukhang nagbago na ang isip ng front office ng Lakers. Idagdag pa ang performance nito sa nakaraang finals ng in-season tournament laban sa Indiana Pacers, na kung saan sa loob ng 27 minutes of playing time, ay nag-average ito ng 13 points, 4 rebounds, 7 assists, 1 block at 1 steal. Kaya bakit pa ito trade ng Los Angeles Lakers kung nagko-complement naman ang laro nito kana LeBron at Davis? Isa pa ay comfortable na din sila na si D'Angelo Russell ang kanilang point guard. Kesa naman kumuha pa sila ng bagong player na papalit dito ay baka masira pa ang chemistry ng kanilang kupunan. Kaya mas maganda kung pagbibigyan pa rin nila si D'Angelo Russell bago ang trade deadline, para malaman kung dapat na ba talaga itong trade ng Los Angeles Lakers. Samantalang may bad news naman sa Los Angeles Lakers, dahil hindi sigurado na maglalaro itong si Anthony Davis sa laban nila sa San Antonio Spurs bukas. Naayon pa nga dito kay Davis, ay naka-day-to-day daw ang kanyang status matapos matweet niya ang kanyang groin kanina. Kaya hindi daw ito sigurado kung maglalaro ba ito bukas. Kaya titingnan pa nga daw niya sa kanilang pregame kung gaganda ba ang kanyang pakiramdam. Lalo at medyo gumanda nga daw ang nararamdaman ni Davis bago na naman ito muling na-tweet. Nakada laro naman daw ay palaging naka-decisions ang mga laro nito. Paano ba naman ay iniinda pa nga rin talaga ni Davis ang kanyang groin injury? Nahuli pa nga daw niya itong naramdaman ay sa naging laban pa nila sa Indiana Pacers. Pero patuloy naman daw ang ginagawa ni Davis na treatment para dito. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis, na matagal na nga itong may iniindang injury. Pero pinipilit pa nga rin ni Davis maglaro lalo at gumaganda naman daw ang kanyang pakiramdam. Na kanina nga ay nakagawa pa si Davis ng 37 points at 11 rebounds. Pero natalo pa rin sila sa kamay ng Dallas Mavericks sa dikit na laban sa score na 127-125. Kaya isipin nyo na lang mga idol kung nasa 100% pala ang kondisyon ni Anthony Davis. Ay talagang nakakatakot ang magiging performance nito laban sa mga kalaban. Na bukas nga ay makakaharap naman nila ang San Antonio Spurs, na bagamat meron itong 17 straight losses, ay hindi pa rin ito pwedeng maliitin ng Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na possible na hindi maglaro bukas itong si Anthony Davis laban sa San Antonio Spurs? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.